MBC Media Group. Member KBP, oras! Eksakto, in punto. 6:02. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. May nanalo na! May nanalo na, opisyal na pong magiging election provider ang South Korean firm na Miro Systems. Miro Systems. Matapos makuha ang nasa 18 billion peso contract para sa 2025 national and local elections. Unanimous ang boto ng 7 miyembro ng COMELEC and Bank pabor sa Miro at local partners nito na tumapos sa ilang taunang pamamayagpag ng Smartmatic. Simula ng mauso sa Pilipinas ang automated elections. Nagsimula ho yan 2010. Bilang election provider, kabilang sa 17.9 billion contract, ang 11 o 110,000 new automated counting machines, 104,000 plus ballot boxes, mahigit sa 2,000 consolidated and canvassing system laptops at mga balota para sa 73,800 plus. Ang Miro ang natatanging legitimate poll provider para sa full automated automation system with transparency audit count o fast track project ng COMELEC. Bagamat nagsumiti ng bidding proposal ang Smartmatic ay ito'y ibinasura. Nagsilbi ring provider ang Miro sa halalan sa South Korea, Iraq, Kyrgyzstan, saan ba yun? At Democratic Republic of Congo. Pero ilan sa mga ito ay naging questionable dahil sa election failures. Bagay na pinasisinungalingan naman ng nasabing kumpanya. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pale, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Take a little walk to the edge of Maganda morning. the track. Lamig. Where the Lamig. to lose Dito sa studio, malamig. as it should. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Humahabol si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Totoong Friday na ho ito, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. How are ya? Kumusta ang maagang gumigising? Yan ang kailangan talaga natin, no? Yung iba nga ay kahit na walang pasok, ang aga pa rin ang gising dahil nakasanayan na ng katawan. Yan. Yan daw po ang isang senyales ng kasipagan. Yan. Ang maagang paggising. Yun, yung bang kahit na pagod, puyat na puyat, kahit na walang pasok, kahit na wala siyang pasok, maaga pa rin siya nagigising. Yun.
Magandang yun ang makasanayan natin, ano? Kaysa yung talagang hanggang tanghali sa higaan. Oo. Tapos babalikwas na lang sa higaan, hindi man lang maligpit ang hinigan, hindi man lang malulon ang banig na hinigan, hindi man lang matiklop ang kulambo. May mga nagkukulambo pa ba? Tapos pagdating sa kalye, pagdating sa kung ano-anong isisigaw na change. Pagbabago. Kung ano-ano nga ipagsisisigaw dahil bagong gising. Naalimpungatan yata. Do you wanna change the world? Do you really wanna change the world? Start off by making your bed, di ba? Sabi nga ni Admiral Sherwin McRaven. Magligpit ka muna ng hinigan mo bago ka magtitili ng kung ano-anong mga change dyan. Change the Constitution? Charter change? Ikaw muna ang magbago. Ayusin mo muna ang buhay mo. Pero kumusta ang ating mga kababayang nagsisikhay, talaga namang nagpapakahirap. At kahit na ganitong itong mga huling araw na ito ng linggo ng paggawa, halos naiipon na yung pagod diyan ano? 'Di ba Kuya Jay, naiipon na ang katawan diyan. Naiipon na ang isang linggong hirap, yung bang maagang gigising, matraffic ka agad sa pagpasok, tapos uuwi ng madilim na rin dahil sa pagpapagal. Yan, ang mga kababayan nating masisipag, mga uring manggagawa. Mabuhay kayo! Ayan. At doon naman sa mga pahila-hilata lang sa bahay, walang ibang inabangan kundi oras ng pagkain. Yun pa naman talaga ang di ba paring Ray? Yun pa naman talaga ang napakabilis makagutom, Yung bang pahila-hilata ka lang sa bahay. Alam mo ang oras mag-aalmusal yan ng bago mga alas 7. Kaya na. Tapos pagkaka-almusal magbabasa-basa ng dyaryo, magbubukas ng TV, makikinig sa radyo, makikinig sa 2x2, Tapos mga makikita alas 9 na pala. Ano kaya merienda meron dito? Nagtatanong ngayon sa bahay kung sino man mga kasama sa bahay. Ano ba merienda natin diyan? Pagkatapos ng merienda, alas 12, tanghalian naman. Pagkatapos ng tanghalian, iidlip ng konti. Di ba? Yan ang nakasanayan natin. Siesta. Maliliit pa tayo. Yan ang sinasabi sa atin na matutulog sa hapon para lumaki. Pagkagising yan ng siesta, merienda ulit ang hahanapin dahil kumakalam na naman. Oo talaga. Maski ako nga Pag natutulog ako ng hapon o pagkagising ko, parang gutom na gutom ako. Tapos pagdating ng mga alas 6, alas 7, naku, gabi na. Hapunan na. Naku po, yan po'y maging sa Biblia, panahon pa ng apostol, sinasabi na yan na ang mga tamad ay walang karapatang kumain. Kaya't wag daw makikisama, wag daw makikisalamuha sa mga tamad. Dahil baka pati kayo ay mahawa ng katamaran. Ayan. Kaya magbago ng yung mga pahila-hilata lang dyan, pero kayo naman ay may kakayahang maghanap buhay. Ayan, magbanat ng buto, lalo na't sa panahong itong antindi ng kahirapan. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Pero antindi pa rin ho ng pangapagtatalo tungkol sa 100 pesos legislated wage increase. Ang daming mga hindi mo na rin malaman ngayon kung sino ang tama Sabi ng mga senador, tama 'yan. Kailangan nang itaas ang sahod 100 pesos nationwide via satellite. Ayan. Sabi naman ng ilang mga kongresista baka delikado 'yan. Baka naman magsara ang mga malugi, ang mga kumpanya 'yan at lalo tayong mamroblema. Sabi naman ng ibang mga ekonomista, pag nagtaas tayo ng sweldo,
tataas din ang bilihin. Wala rin. Naku, kung takot-takot ano. Ito ho ang pinakaiba, ang pinakabago pa. Mula ho sa economic advisor ng Pangulong Bongbong Marcos, mula ho sa NEDA, si National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan, nagsabi ho na baka daw ho umabot sa 340,000 ang mawawala ng trabaho kapag ipinatupad yung 100 pesos wage hike na yan. Naku po, inang. Ano bang gusto natin? May dagdag sweldo o dagdag walang trabaho? Di ba? Di ba kahit na maliit ang sweldo, basta't may trabaho, 'yun ang mapipilian, 'yun na lang ang kumbaga, no choice tayo eh. Ganun nga ba ang sitwasyon? Ang sabi daw ho ni Secretary Arsenio Balisacan ay ganire. Pakinggan po ninyo, mga mahal na taga-subaybay, ang sinabi ni Secretary Arsenio Balisacan. Siya po ang kasalukuyang kalihim ng National Economic Development Authority. Ayan. At siya po ang isa sa mga nangungunang economic advisor ng Pangulong Bongbong Marcos. Narito po ang kanyang sinabi tungkol po dito sa Asan ba paring Ray? Ha? Andito lang yung kanina eh. Ha? Nanakawan na naman tayo. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Iniiwan nyo kasing bukas yung pinto. Nanakawan. Ito pala. Mabuti na lang at andito si Yuel. Ayan. Ang sabi yun ni Secretary Balisacan, It's not the right time to increase the salaries of minimum wage earners. Hindi raw po ito ang tamang panahon para itaas ang sahod ng mga manggagawa. As such, a decision, ang ganyang desisyon could worsen, ay maaring magpalala, could worsen rather than improve the welfare of Filipinos. Ayun, maaari lang daw pong magpalalayan kaysa sa makapagdala ng kabutihan sa mga mamamayang Pilipino. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo dyan sa mga kababayan natin dyan sa Baguio at sa iba pang lugar dyan sa Cordillera. Sunod-sunod ho pala ang forest fire na nangyayari dyan. Ano? At mula daw ho pala nitong Enero, mula pa ng January, ay naka 60 incidents na ng forest fires. Ano ba nangyayari? Asahan pang titindi yan ngayong papainit na ang panahon. Kaya mamaya mag-follow up tayo. May kakayahan na ba tayo? May kakayahan ba tayong mag-apula ng forest fire? Ayan, meron ba tayong mga kagamitan, yung mga helicopter na mga eroplano na at nagkakarga ng kung ano man yung gamit nila pampatay ng ganyang kalalawak na sunog? Mamaya may mga follow-up po tayo dyan. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. At yung kahapon, yung balita natin kahapon tungkol doon sa isang babae na pinagsasaksak, tama ba? 60 times. 60 times pero himalang nabuhay. May follow-up po dyan ang ating RH reporter. At yun pala'y away ng magjowa at mga batang-bata. Diyan ho sa Los Baños, Laguna. Lahat ng yan sa kabuuan ng palatuntunang ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Kumbatsero, bilisan mo. Oras po natin, Mr. Jalomtang, 6:16, 16 na minuto na makalipas ang alas 6 ng umaga. ACS Balita, susunod na. This time check is brought to you by
katotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Friday, Feb 23, 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. 8,000 hektarya ng coral reef sa pinagagawang teritoryo sa West Philippine Sea, winasak ng China ayon sa isang think tank. Isa sa 18 tripulanteng Pinoy na hawak ng Iranian government, pinalaya na. Pangulong Bongbong Marcos, tinawagan, binati ang bagong leader ng Indonesia. Nagkasundong magkita at mag-usap ng personal sa lalong madaling panahon. Pulis, arestado sa panggagahasa sa isang 14 anyos Naku po. na dalaga. Hindi pa dalaga yan. Pag 14 Dalagita, anyos, dalagita pa lang yan. dalaginding, Dalaginding pa lang yan. Naku po, inang. Abogadong inabandona ang pamilya at ibinahay ang ibang babae. Nako. Dinisbar ng Korte Suprema. Masama pala yun. Para sa Korte Suprema. Sasabi pa lang naman natin na, bakit ka mangungupahan pa? Kung kaya mo namang, ibahay na. Nadali si attorney. Aeroplano mula sa Pilipinas nag-emergency landing sa Hong Kong Airport dahil sa sumabog sa power bank. O na power bank. Sumabog na power bank. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, sinira ng China ang mahigit sa 2,000 hektarya o acres o katumbas ng higit sa 8,000 hektaryang coral reef sa South China Sea. Sa report ng US-based think tank na Asia Maritime Transparency Initiative, nakasaad na 1,800 hectares ng coral reef ang sinira ng China sa itinayo nitong artificial island sa South China Sea dahil sa kanilang dredging and landfill. Ay, grabe. Karagdagang 6,500 hectares ng coral reef naman ang nasira dahil sa pagkuha ng giant clams ng mga Chinese fishermen. Ayon sa grupong ito, posibleng abutin pa ng ilang dekada bago maibalik ang mga coral reef sa karagatan dahil sa lawak ng pinsala. Alas 6:23 ng umaga, Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano, mata na kamo, gising na. Pinalaya ng Iran ng isa sa 18 tripulanteng Pinoy na sakay ng kumpiskadong oil tanker St. Nicholas sa Gulf of Oman noong nakaraang buwan. Kinumpirma ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega na nakabalik na sa kanyang pamilya ang Pinoy seaman umpang Pebrero 4. Giniit ni De Vega na hindi hostage kundi empleyado ng ahensya ang trato ng Iranian government sa mga Pinoy crew na mula sa hawak nilang oil tanker. Una rito, kinumpiska ng Iranian government ang barko sa aligasyong pagnanakaw ng supply ng langis ng Amerika sa kanilang bansa. Tinawagan kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos si Indonesian presumptive President Prabowo Subianto para ihayag ang pagbati nito sa katatapos na eleksyon sa Indonesia. Ayon kay Presidential Communications Secretary Cheloy Garafil, naging mabunga ang pag-uusap ng dalawang lider kung saan ay inihayag pa ni Subianto na nais niyang makaharap at makausap ng personal sa pinakamabilis na panahon si Pangulong Marcos. Ganun pala si Secretary Cheloy, pag may kausap ang Pangulo. Nakikijismis.
Ano raw sabi? Pagkatapos na usapan, ano yun? Alam nyo ba? Nagkausap. Inabot yung cellphone sa Pangulo eh. Tapos yan na. Kinuha ng Pangulo. Ayan, nakausap po, may video. Kinakausap po ng Pangulo, may kausap sa telepono. Ito na yon, yung Indonesian... Tol, kumusta? Yung pala, nasa gawing likod, nakatago dun sa may... sa mga ratan na yun. Si Secretary Chelo yan nakikinig. Pero maganda naman ang usapan, sabi ni Secretary Chelo. Secretary, magandang morning. Habang tinugon din ni Pangulong Marcos na nagpahiwatig na interesado siya sa makaharap din ang bagong leader ng Indonesia. Lakyam Japlak Hun 6:26 ng umaga. Mr. Jalamtang, tanghali na. Matagumpay nang natapos ng Department of Foreign Affairs ang repatriation ng mga Pilipino sa Gaza Strip matapos na dumating ang 14 na OFW at kanilang pamilya kahapon. Ito na ang huling batch ng mga Pilipino na kumukumpleto sa paglikas ng 136 na mga Pilipino matapos sumiklab ang gera doon. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Ed De Vega, 137 sa kabuuan ang mga Pilipinong nasa Gaza, ngunit kusang nagpaiwan ng isang Pilipinong madre dahil umano sa kanyang misyon. Alas 6:26 ang ating oras. Maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na. Pinagkakatiwala ang ahensya ng gobyerno ang Department of Education. Habang top performer naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Batay po ito sa resulta ng tugon ng masa survey ng Social Weather Station matapos na makakuha ng 84% trust rating ang DepEd. Sunod ang Commission on Higher Education, 83%. Aba, Commissioner Popoy. Commissioner Popoy de Vera. Siya pa rin na nandun, di ba? Oo. Actually, chairman na siya. Chairman pala. Na-demote. Chairman, Mr. Chairman. Andiyan ka na pala, Chairman, Commissioner. Chairman Popoy de Vera. Ba, 83%. 1% lang ang lamang sa'yo ng DepEd. Alam mo... pasimple-simple lang ito si Chairman. Panay lang ang ayos ng bigote. Chairman, pagka nakakita kayo ng 83% na marka sa card, magandang na yun. Hindi katulad nung kakilala ko, puro palakol. Pumapangatlo naman ang DSWD, 82%. Aba, sunod-sunod lang pala. No? Yan yung trust rating. Trust rating. Yung pinagkakatiwalaan. Ang mga ahensyang ito ay pasok din sa top 5 performing agencies. Ito naman yung performance rating. Magaling. Kung saan, alam nyo ba kung anong nangunguna naman? Alin? Ang DSWD. Aba. Secretary Wes Gatchalian. Ayos. Hindi siya. Si Mayor yun. Mayor pala yun. Si Secretary Sherwin. Hindi rin. Senador yun eh. Mario, hindi na tumama. Nga pala, si Secretary Rex Gatchalian nga pala. Secretary Rex Gatchalian at yung mga empleyado. Yung mga especially yung nasa front line. 86%. Wow, congratulations. Kulelat naman. Naku po, inang, eto masakit. Sino kaya ito? Sabi. Kulelat naman. Babasahin ko ba ito, Sherwin? Kulelat naman ang... Alin? Kulelat naman sa trust and performance. Pareho. Naku, pareho. Hindi na nga pinagtitiwalaan. Tamad pa, parang ganun Parang ganun. Ang Department of Trade and Industry. Naku po! DTI. Nanang ko po. Ay, sus, Mario. Masakit ito. Sino ba sekretary ng DTI ngayon? Di ba? Si Secretary... Sino nga sekretary natin? Kaya siguro hindi natin kilala. Yuel, kilala mo ba? Baka si Greg. Baka kilala ni Greg. Sabi ni Greg, dati, alam ko. Sino daw ba? Yung dati, DTI dati. Ayun. Nakakuha lang ho ng 16%. Naku po! Trust rating at 22% performance rating. Yun na. Sumusunod naman ang mababa rin ay ang DOTR. Naku po!
Mario Josep. Sipag naman Secretary Jimmy Bautista. Naku po. Ano kaya yun? Yung mga kasamahan niya ang humatak Yun nga, sa kanya. Yun nga, hindi ba sinasabi natin kahit nga gaano kagaling yung leader minsan, pagka napapaligiran ka na namin. Ng mga tamad at mga naku po, mga naku po. palpak. Yan, 19% lang ang trust rating at 16% lang ang performance rating. Susunod! Tito Boy! Sino kaya itong abogado na matapos na abandonahin ang kanyang pamilya ay nakinig sa 2x2? Ganon. Nakinig sa 2x2 nung sabihin natin, bakit ka mangupahan pa? Sino kaya yan? Sino yan? Ayan, Pwede namang ibahay na. Pwede bang, para bang blind item din yan? May pangalan kaya yan? Meron Meron Yung Supreme Court, sabi ng Supreme Court, dapat banggitin ang pangalan para wag pamarisan. Ayan, tinan mo, yang kapag ganyang mga kwento ng buhay, yung mga Wala ba tayong maganda-gandang usapan ng mamaya na lang. buhay ng may buhay, interesado ang mga tao. Tinan mo, ang taas ng viewership natin. Basta usapang ng buhay ng may buhay. Tapos walang ginagawa. Walang ginagawa. Sabi nga nung nangasiwa nung Miyerkules, yan ang yan Pagkabuhay na walang trabaho, tamad. Nasa edad naman ng pagtatrabaho. Tapos walang inatupag kundi ang pakikipaghuntahan sa buhay ng may buhay. Ay, totoo. Yun ang laging pinag-uusapan. Chismis. Yun ang favorite pastime niya. Yun. Kaya pero hindi naman ang lahat ng nakikinig ngayon mga tambay. Sa katunayan, ang mga nakikinig sa atin masisipag. Ibig sabihin dahil sa ngayon pa lang gising na. Isipin mo yung iba diyan ngayon pa lang tumatagilid pa yan. Namamaloktot pa yan As mag-iinat-inat pa. Tapos pagka nasisikatan ng araw kasi medyo mataas na araw Ano ba yan? Ano bang araw yan? Aga-aga. Ano mo nga yung kortina? Pasasarap pa yung kortina. Tamad talaga. Sino yang abogadong yan? At may follow-up din ho tayo dun sa dinukot dyan sa Santa Cruz, yung Chinese. Kinakabahan na si Chairman. Nako po, meron na raw hong naglayas sa lugar. May lumayas na sa lugar. Ayan na nga. Alamin ang lahat ng yan sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:32. This time check is brought to you by Ang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw ba today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is pride. All you need is pride. ACS. Ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Uy, walang kumakalas ha, walang kumakalas ha. gusto- Kahit nakapag commercial tayo ng mahaba-haba, walang kumakalas. Aba. Marami ang interesado sa kwento ng Supreme Court. nga. Antabayanan nyo ho yan. Yung abogado na, ano ginawa ng Supreme Court? dinisbar siya. Dinisbar dahil? Dahil ang kanyang pamilya ay kanyang pinabayaan. Iniwanan. Tapos? Inabandona. Tapos? At pagkatapos ang kanyang chiching ay kanyang ibinahay. Iyon. Hindi. Pero bago ho yan, mag-follow up muna tayo sa mga forest fires na nagaganap sa Cordillera. Sunod-sunod pala yan na kumbachero. Dati, karaniwan na yan doon sa atin. Kumbachera. Sa atin, sa Amerika. Sa atin sa California, di ba? Hindi nang naging forest fire dyan. At hirap na hirap ang mga pulis natin doon.
Magpapulis ang... Sa Hawaii, di ba? Oo. Ay, sa Hawaii. Ang Sa tindi Hawaii, nun. may mga namatay Ang daming namatay. Kabilis. Kaya minsan dito sa atin hindi natin iniintindi yung mga forest fires, pero yung nung mangyari ang sa Hawaii na yan, Oo. na pumatay ng kotakot-takot at ang Puminsala ng mga ari-ariang hindi ni sa hinagap, sabi, hindi nila naisip. hindi nila maiisip sa isang teritoryong nasa ilalim ng pangangasiwa ng pinakamayamang bansa. Yun. Nangyari sa kanila, kaya dapat ay hindi rin natin pinagwawalang bahala yan. Mag-follow up nga tayo kay Fire Superintendent sa Tornino Areston, ang investigador dyan sa Cordillera. Magandang morning, Magandang morning. Mr. Fire Officer. Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Yes, sir. Magandang umaga po. Opo. Kumusta po ngayon? May mga ongoing forest fires pa ho ba na nangyayari diyan sa inyong lugar? Actually, sir, meron po. Kabilaan pa nga. Ilang lugar? Sa ngayon naman, mga 2 lang. Pero medyo control na po. Controlled. Gaano kalawak na ho ang napinsala, ang nasunog? Sa ngayon, yung ongoing forest fire po natin ngayon na papuntang Vizcaya Road is may mga 15 hectares po. Uy, Oy, malawak naka yan, ha? 15 hectares na kaagad. Yes po, sir. Oho. Ano po yun? Totally burnt, totally damaged po ang mga puno dyan ngayon at mga iba pang mga tanim? Hindi naman po, sir. Usually, natilaan lang yung parang dinaanan po ng apoy. Tapos, yung malapit naman ng mga structures natin is in-advise natin para linisin nila yung mga ano nila. Kapaligiran ng kanilang mga bahay para at least ma-safe naman kung sakaling lumapit na yung apoy sa kanila. Oo. Yung pong isa na yan ay about 15 hectares. Yung isa po naman, fire officer. Yung estimated po natin, sir, is nasa 60 hectares. 60 hectares. Mas malawak pala yun. Sa Kasi- isang banda ho yun, Yes po, sir. kasi, dito po siya sa boundary po ng Itugon at saka ano, sir, Sa Itugon. Bukod. Pero as yung ibang party naman control, pero mahirap kasi i-control yung ibang party kasi yung mga terrain natin ang hirap. I know. Hindi tayo makapag-penetrate at tapos malayo pa sa kalsada. Oo Paano nga, po ano? ginagawa ninyong firefighting dyan, officer? Sa ngayon is through walk. Pupunta kami sa Pambihira, yung ano? mga malapit sa kabahayan para i-advise namin sa kanila na ganito ang gawin ninyo. Linisan nyo yung mga ano ninyo. Ilayo na yung mga pwedeng makapagpaliyab pa, ano? Mga ganon. Opo, sir. Opo, sir. Pero Yes, sir. pero ang BFP, kayong mga bombero, ano hong ginagamit ninyo sa ganyang sitwasyon, ganyang kalawak na sunog? Sa ngayon, nagkipag-coordinate kami sa mga armed forces, ito sa mga MINRO, DNR, para yung gumagawa kami ng mga fire lanes, para ganun, para at least medyo makontrol natin yung pagkalat niya. At Meron po bang, through advising ito kung mga barangay officials para at least maano nila yung mga kababayan nila na wag po sanong So, officer, ang ginagawa po nyo ay pinoprotektahan yung mga hindi pa nadadamay. Tama po bang intindi namin? yes po, sir. Ayun. Yes po, sir. Pero dun po sa nasusunog mismo, para po bang typical na sunog lang yan, halimbawa dito sa city, na binobomba nyo rin ba ng tubig yan? Yan po mga sunog na yan, yung mga area na susunog, o nagpapalipad ba ng aeroplano na binobombahan ng tubig from Himpapawid, yung pong
nasusunog na parte? Yes po, sir. Yes po, sir. Inuuna natin yung malapit sa... Inuuna po natin yung medyo lumalapit sa mga residential. Sa mga area. kabahayan. Oo nga, ganun talaga ang kailangan, may report ho na sunod-sunod na yan. May record kayo dyan kung pang ilang forest fire na yan dyan sa Cordillera? Sa amin dito sa Itogon, mga sir, maabot na ng malapit na maging 10. 10. Dito lang sa Itogon Diyan pa lang. area, sir. Itogon area pa lang yan, Oo, dahil kasi sa Yes, buong po, sir. Cordillera, parang 60 na eh. May report na, nasa 60 60 forest forest fires na ang nangyayari. Simula lang nitong January. Ang dami eh. Ang January, dami na. this year lang. Malapit lang Yes, kayo po, sa sir. Baguio, di ba, Fire Officer Ariston? Yes po, halos boundary lang din po. Boundary lang yan. Kaya nakikita ko yung Itogo na yan pag umakit tayo dyan sa Baguio. Ano po ang cost niyan? Ano hong karaniwang cost sa inyong investigasyon? Possible ngayon, sir, is yung na po-point natin dito sa itong mga nagpapastol. At saka yung iba naman, yung itong naglilinis ng kanilang mga uma kasi yung tawag namin doon sa nila. Minsan parang sinunog nila tapos biglang alis na lang, hindi pinantayan. Kaya nung paghinangin, ayun na. Parang nagsiga. Yung mga nagkakaingin, ganun ho ba? Mga ganun yung ibang possible natin, sir. Nako, ayun na nga. Ang problema, laking damage yan. So yung pong mga lugar kung saan may nasunog, wala namang mga nakatira o mga residenteng nadamay. Halos naman, sir, ang lalayo. Malayo. Pero pag yes, sir. Pero pag ano po, go ahead po. Pag itong pag medyo malapit na sa kabahayan, yun na mo, kung pwede namin i-force, pinapaalis namin sila, ayun, pwede namin sila. Opo. Okay. Fire Officer Ariston, sir, maraming salamat po. po sa update. Mag-iingat po kayo. Yung mga bayani nating mga firefighters dyan, mag-iingat po kayo. Thank you, sir. Thank you po, sir. Maraming salamat po. Ay, salamat po. Ayan, lalo pat papainit pa lang tayo, kumbatsero, ang panahon natin. Hindi ba, itong petsa na to, kumbatsero, malamig pa sa kabundukan ng Baguio niyan. Benguet, malamig pa dapat. Sunod-sunod na yan, sunog na yan. Ano kaya pagka talagang merong, yung bang, yung natural combustion? Oo, yung may ganun sa sobrang init. Ay, nako, papasok pa lang tayo sa March, di ba, ang Fire Prevention Month. Pero maski dito sa Metro Manila, sunog-sunog din ang sunog. Flash Report. Flash Report! Sa ngayon, sa katunayan, meron ding nagaganap na sunog dyan sa Poresa, sa Santa Mesa, Maynila. First alarm, tapos sa Quiapo, meron pang chinecheck din na baka may maaaring may sunog din na nagaganap. Antabayanan po ang mga follow-up report dyan ng ating mga RH reporters. Flash Report. Flash Report! Sabi ni Philip, asa na Katunying? Eto na. Talagang marites lang. Eto na. And dito na, Engineer Tony Nanggel, 12 minutes bago ang alas 7 ng umaga, dinisbar ng Korte Suprema ang isang abogado na inabandona ang kanyang asawa at anak para sumama sa ibang babae at ipinagamit pa ang kanyang apelido. Aba, Matindi talaga tong si attorney. Si attorney. Sa 10 pahinang desisyon ng Supreme Court noong February 19, kinilala ang abogado. Si Vincenzo. Si Vincenzo? Matindi pala to. Korean yan ah. Amude. Heist! Ang pangalan niya ay Vincenzo Nonato Tagig.
Vicenzo Nonato Taguig. Tagig. Yung Taguig niya ay hindi parang, Parang dyan Taguig. sa Makati. Hindi sa Makati yun. Katabi na Makati. Katabi na Makati. Ito po, Tagggueg. Taguig. Okay. Taguig. Pero taga-Tagig siya. Wala naman sila. Nagulo na yung kwento. Sabi po ng Korte Suprema, guilty po si Vicenzo, Si attorney. si attorney, sa Attorney gross immorality. Gross immorality. Matindi Matindi pala, talagang no? pagkakatirada ng Supreme Court. At paglabag sa Code of Professional Responsibility and Accountability. Dahil sa kanyang iskandaloso at Iskandaloso. immoral na ginagawa. Nako. Oo. Matindi pala. Mainit pala ang ulo ni CJ. Chief Justice Alexander Esmundo dito. sa mga ganyan, ano? Chief, yung po bang mga abogadong naging politiko tapos ang lilikot ng kamay, hindi ba iskandaloso din yun? At immoral din yun? Oo. Una Tuloy yung basa. Una nang inireklamo si Taguig, Oo. si Vincenzo po ito. Si Vincenzo, ng kanyang misis sa Integrated Bar of the Philippines. Mrs. mismo ang misis. nagreklamo. Talaga naman yan ang karaniwang, siya ang aggrieved party kumbatsero eh. Correct. Siya ang complainant. Inabandona ba naman siya? Iniwanan ba naman siya? Pati ang kanyang anak. Ano ang magiging kalagayan nila ngayon na sila ay wala ng aasa? Magulang na dapat ay nagbibigay ng kanilang pangangailangan. Naku po. Araw-araw. Paano na ang kinabukasan ng batang ito? Kaya naman Lalo pa kung kasal talaga yan. Oo, kasal eh. Kaya kasal. siya nagreklamo siya sa Integrated Bar of the Philippines. Ngunit hindi na kontento ang Supreme Court sa multang ipinataw ng IBP. Aha. Nung una pala minultahan lang ng Minultahan IBP. ng IBP. Oo. Sabi siguro ng IBP. Oo. Baka madali din yung iba natin kasama dyan. Kaya maliit lang ganito lang. Tanong mo kung magkano yung multa. Magkano? 20,000 piso lang. Ay, sus, Mario Jose. 20,000 lang. Oh. Kayang-kaya, attorney. Kayang-kaya yan. Kayang-kaya. Oo. Kaya Isang bawas lang yan sa isang buwang sustento, Sustento. ni Chiching. talaga. Oh, Talaga. di ba? Sabihin lang niya, chiching. Bawas muna ha. Bawas muna. Papiansa ko lang. Multa. Pangmumulta ko lang. Pero nung nakita po ni Chief Justice Alexander Esmundo ito, ginanon. Nako, parang Ano ba naman yan? Aha. Ano ba naman yan? May dialogue. May dialogue. Oo. Kaya pinatawan ng Supreme Court Aha. ng mas mabigat na parusa na disbarment. Ayun, disbarment. Disbarment, kumbatsero. Hindi ka na ngayon attorney. Magiging hi. Hello. Kamusta na yung mga kaibigan? May pagka-romantiko ba yan si Vincenzo? Hindi ba? Kanya pang ipinamamarali Na na siya ay may chiching. ganon. Ipinamamarali niya. Hindi man lang ikinuble o hindi man lang patago-tago. Hindi, kumbatsero. Hindi ganun. Wala nun. Walang ganun. Kaya nga yung abogadong ito ay buong galak niyang ipinagmamalaki na meron siyang bagong chiching. Ayan. At ipinagamit pa niya ang apelyido. Ang apelyido niya Doon sa dito bagong kanyang, anak niya. Kanyang chiching. Sa kanyang chiching. Kanyang chiching. Kumbatsero. Yan po ang isang yan po ang kasaysayan ni Vincenzo. Pogi siguro eh. Si Vincenzo kasi pogi yan. Medyo may pagka-Italiano yan eh. Oo. Hindi ba? Talaga. Sandali. Matindi. Nasaan na yun? Sa Kutapinlay ito. Hinahanap mo. Hindi na tayo makaalis tuloy. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Ba. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. Maker ng world-class quality Pride Detergent. Dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2.
por dos. Dos por dos. Kaya sa mga abogado dyan, Abogado. hindi lang sa abogado, Pati sa kumbatsero. mga abogada. Oo, yan. At pati, Sa pati ibang na rin sa mga profesyon. taga-media. Taga-media. Sabi nung isang hindi pwede sa atin yan. Sa media, hindi ganyan. Walang Supreme Court sa media. Walang Supreme Court sa media. Sabi nitong Ganon? isang kilala ko. May manapanood nga ako eh. Di ba ito meron ding ganyang pangyayari. Isang abogado rin na ngayon ay nagtatago sa ibang bansa. Ang nagreklamo din yung misis Yung niya. misis. Natatandaan ho ninyo 'yon? Ang pangalan po nun ay Andres! Andres! Andres pa naman ang Andres ang pangalan. Misis din ang Misis nagreklamo ang doon. nagreklamo. Nabisto eh. Oo. Yung ang totoo nun, na-connect tuloy Oo. sa kanyang Ill-gotten wealth. Oo. Naalala ko tuloy yung pinadala mong video eh. Oo. Andito ba yun? Yung pinadala mong video? Meron ewan ko lang kung magpe-play yan eh. Meron ho sa Kevin, ando sa ando sa group natin, may pinadala Oo. si Kumbachero eh. TikTok ba yun? sa TikTok. Oo, isang lalaki na hinarang niya yung kanyang misis, kinukuhang pilit yung sasakyan. Yung sasakyan. Oo, Oo. binidyohan ng misis at ayan oh. Ito. Ah, O, sagutin mo. Ayan. O, saan galing pera mo? ayan. Hindi, saan galing pera mo? Ako ba? Nandito ako, hindi na yan taga dito. Hindi. Kinukuha niyo yung sasakyan, di ba? Pinapersa niyo ako? O, pinapersa mo ako, di ba? Imposible. Oo nga, sagot mo eh. Hihingi ko nga sa'yo yung sasakyan, yung susi. Hindi. Hihintayin ko. Hindi ko naman sa'yo ibibigay yung susi kasi yung sasakyan, ginagamit namin ng mga anak ko. Ako maghahatid sundo sa Hindi. Wala sa'yo ang anak mo, nasa akin. Okay, sa akin nakatira, di ba? Anong purpose mo? Bakit ka nandito? kukunin ko yung sasakyan. Bakit mo kukunin? Ikaw pa bumili. Sa akin nakapangalan, di ba? Oh, sa'yo nakapangalan? Talaga ikaw bumili? Eh. Ikaw bumili? Ikaw bumili? Ayan. Ba't hindi mo masagot? Oh. Ba't hindi mo masagot? Aha. Ikaw pa bumili? Hindi ako namamayak. Siya ang nagpunta dito. Nako. Ikaw bumili. Oh. Magtanong ka muna sa mga attorney mo kung tama yung ginagawa Naku po, mo. ang galing ni misis. Diba? Magaling. Conjugal property natin yan. Oh, Bakit wow, mo hatakin yung sasakyan? Bakit mo kukunin? Aha. Bakit mo kukunin? Hindi, wag kayong mga elam. Huwag kayong makialam. Problema namin to mag-asawa, wag kayong mga elam. Hindi ba kailangan? Hindi, wag kayong mga elam. Hinaharas na nga ako eh. Oh. Hindi, hinaharas na ako, di ba? Oh, sige. Ayan, hinaharas ako. Watch ng and listen asawa ko. till the end. Ayan. Oh, ayan, di ba? Pinuntahan Hindi, pa ako lang dito yan. para kunin yung sasakyan kasi siya daw ang bumili. Ngayon, ang tanong ko, ikaw ba bumili? Ayan, oh. Hindi, ikaw ba bumili? Oh. Basta hindi ikaw. Oh, basta hindi rin ikaw. Saan galing pera mo? nakapangalan. Iyon ang tanong. Saan galing ang pera mo? Diba? Nagtatrabaho ka sa gobyerno. Ayun. Iyon ang sasakyan mo. Ang tanong, saan galing ang pera mo? Naku po. Naku po, inang. Hi. Hello. Nagtatrabaho ka sa gobyerno, milyon ang sasakyan mo, saan galing ang pera mo? Yun ang tanong niya eh. Ni Mrs. Ang tindi ni Mrs. Ano pangalan ng asawa niya? Andres Bautista? Hindi, iba yan. Iba yan. Iba pa to. Iba yan. Iba yan. Ang tindi, no? At saka So, ito- iniwan yung kanyang mag-ina, tapos ay hinahatak niya ngayon yung sasakyan, yung SUV. Oo. Oh. Pero ang sabi ni Mrs., kinukuha mo yan, anong gagamitin ko sa mga anak natin? Ako, sabi ng mister, ako ang susundo. Oo, yun, may ganun pa nako, siya. siya daw ang maghahatid sundo talagang sa eskwela. mukhang wala nang balikan to eh. Oo. Oo. Kaya ang tindi nung misis eh. Oh, ikaw ba bumili? Hindi masagot nung lalaki. Oo. Basta hindi ikaw, sabi nung lalaki, yun lang ang naging sagot. Hindi niya sinabing Hindi niya sinabing ako bumili. Dahil pag sinagot niya yun, yari siya. Yari, Mukhang abogado yung Babae. yung babae sa Binanggit galing. pa nga niya eh. Sinabi niya, conjugal property yan. Ayan, di ba? Magaling yung babae. Magaling yung babae. At At ang binanggit- sabi pa, Saan galing yung pera mo? itanong mo sa mga attorney mo. May Sabi ganun, pang no? ganun, ano? According to my opinion. Si attorney no case. Matindi. Oo. Yung doon sa dulo, doon pala pumasok na ito pala ay Government employee pala ito. kaya ganun ka ano yung misis na sabi, saan galing ang pera mo? Oo. Nagtatrabaho ka sa gobyerno, milyon ang pera mo. Antindi, no? Ay, nako. Ay, nako.
Yan po ang mga kasaysayan ng buhay na ating nasasaksihan habang lumalaon ang mundong ating pinaglalakbayan. At sa Ang pamamagitan po ng Shero ng awiting yan, Ay nagtatapos Natapos. ang palatuntunan. Ito ang buhay ko. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng hindi Pilipinas. pala nung naalala ko tuloy yung pagtuturo ng isang gabi, kumbatsero. Oo, talaga. Ang sabi pala Yan din dun, ang naalala ni Soji Jimenez. Oo. Oo. Sabi pala ni Timoteo, ang sino mang hindi kumakalinga sa sariling pamilya, Oo. sariling kamag-anak, lalo na sa sariling pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at masahol pa sa mga hindi mananampalataya. Ayun. Ibig sabihin, kumbatsero, kung hindi ka sumasama mananampalataya, para kang pagano nun. Oo. Wala. Di ba, kumbatsero? Ganun pala ang nagagawa nung pinababayaan yung pamilya. Ganon ang pagtuturing ng Biblia Di ba? sa mga nagpapabaya. Ayun. Ay, nako. Kaya- Oras po natin. Dudong! Dudong, kinuha na naman ni Inday ang sweldo mo lahat. Ayun na. Kapopoy, 7 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Friday, 23 ng Pebrero 2024. Narito na pa ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Estudyanteng buntis, pinagsasaksak ng nobyo sa Laguna, kritikal. Search at retrieval operation sa Davao de Oro landslide tinapos na. 18 bilyong pisong 2025 election contract nakuha ng loan bidder na Miro. PhilHealth posibleng suspendihin ang premium contributions ng minimum wage earners. NEDA, nagbabala. Mahigit 300,000 Pinoy maaaring mawala ng trabaho dahil sa 100 pesos wage hike. Pangulong Marcos at First Lady Liza Marcos deadma sa mga paratang ni Pastor Kibuloy. At lalaking high sa droga, 24 na oras na umupo sa tuktok ng puno ng nyog sa Cebu. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. alas 7:09 ang ating oras. Kunin muna natin ang follow-up ni RH29 Boy Gonzales na sa nangyaring abduction o kidnapping dyan sa Santa Cruz, Maynila. RH29 Boy Gonzales, coming boy! Anthony, Jerry, umalis na ng bahay ang pamilya ng biktima ng kidnapping sa isang negosyante sa Chinese sa Alonso Street, Santa Cruz, Manila. Ito yung kinumpirma ni Barangay 313 Chairman Eddie Hastin na ipinaalam ng may-ari ng unit na Merkules ng gabi na umalis na ang ama ng biktimang si T. Sang Jin kasama ang asawa at ang anak ng negosyante ginukot
ayon sa chairman, sinabi umano ng interpreter na umano yan nagbayad umano ng ransom money. Hindi naman tinukoy kung magkano at kung pinalaya na ang negosyanteng dinukot, magugitang papasok ng gate ng bahay at nasa pilitang kinaladkad ng negosyante ginamit ng mga suspect sa pagtakas kasama ang biktima na kulay brown na Toyota Innova. Ayon sa mga otoridad, 30 million piso ransom ang hinihingi ng mga abductors. Ang kaso ay hawak na ngayon ng PNP Anti-Kidnapping Group kasi wala namang hakbang o desisyon ng pamunuan pa ng Manila Police District kung mayroong pananagutan sa insidente o kapabayaan. Ang hepe ng Santa Cruz Police Station na si Lieutenant Colonel Leandro Gutierrez din ng PCP Commander na nakakasakop sa lugar. So boy, siguro para din sa kaligtasan nila yan, kaya umalis muna dyan yung pamilya, no? Lalo na kung talagang confirm na ito'y kidnapping incident. Kidnapping for ransom. Kidnap for ransom. Sabi nga ni Chairman Aspe, posibleng na siyempre nag-alala, natakot para maging ligtas sila, lumipat, hindi na alam kung lumipat ng bahay o kaya ay umuwi na ng China. Yun yung sinasabi ni Chairman Eddie Haskin. Andiyan ba si Chairman? Katabi mo ba? Katabi mo ba si Chairman, boy? Ayaw na nakausap ko siya kagabi. Chairman Eddie Haskin, nakausap ko kagabi. Alam naman problema yung interview sa natin sa kanya noong nakaraan. Pero nung kinupirma niya kagabi, nang kausap ko, Miyerkules pala ng gabi nang umalis na yung pamilya. Pure Chinese kasi yung ama at yung asawa. Chinese, ang nagsasabi lang sa kanila, yung may-ari ng unit, yung pinaka-Chinese interpreter niya, kaya nalaman na umalis na ng tirahan sa Alonso Street. Okay. Thank you, boy. Yan ang follow-up natin para sa kauna-una sa Pilipinas DZRH. Ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, boy. Alas 7:13 ang ating oras. Critical ngayon ang isang buntis na senior high school student matapos pagsasaksakin ng kanyang nobyo sa barangay Maahas, Los Baños, Laguna. Ayon kay Los Baños Chief Major Jolimar Celoterio, pinagsasaksak ng ang 18 anyos na si alias Elsa ng 16 anyos niyang boyfriend na si alias Delon. Si Delon, isang high school student. Nakiusap umano ang suspect sa biktima na ipalaglag ang kanilang baby. Pero hindi pumayag ang dalaga kaya nauwi ito sa pagtatalo. Doon na hinawakan ng suspect sa leeg ang biktima at saka pinagsasaksak. Hindi pa malinaw kung ito rin ang insidente ng pananaksak na sa parehong lugar sa Maahas Road sa Los Baños, kung saan ay sa naunang report ang biktima na isang babae ay nagtamo ng 60 saksak pero himalang nabuhay. Maaring ito nga rin yun. Kasi yung area Maahas di ba nabanggit pa natin? Same spot, same area. Maahas, Barangay Maahas, Los Baños, Laguna. Antabayanan po ang follow-up report dyan ng ating RH reporter. Alas 7:14 na ng umaga, opisyal ang tinapos ang search and retrieval operation sa malawakan landslide sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Naglabas si Mayor Arthur Carlos Rimando ng executive order para sa termination ng operasyon. Ayon sa incident management team, wala na silang nahukay na bangkay sa ground zero simula noong Linggo. 78 ang nasawi sa landslide habang 8 pa ang nawawala. Iginawad na ng COMELEC sa South Korean firm na Miro Systems ang 17.9 billion pesos vote counting machine contract para sa 2025 elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nagdesisyon ng Anbank na ibigay ang kontrata sa solo bidder matapos i-rekomenda ng Bids and Awards Committee at ng Technical Working Group. Kaugnay niyan, kuha tayo ng detalye kay Chairman mismo, COMELEC Chairman George Garcia.
Chairman George, magandang morning! Magandang morning po, Katunying, at magandang morning din po, Ka Jerry, at sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood at nakatutok po sa ating programa. Opo. Hindi ho ba ang lagay ang naging dating parang no choice tayo, Chairman, dito sa nangyari dahil loan bidder, tapos may mga questions sa kanya, tapos nung una parang hindi ito nag-qualify, parang ganon, tapos siya rin pala ang sa huli ang kukunin natin. Ay, Katunying, Ka Jerry, hindi po. Alam niyo po, willing na willing po kami kung talagang yan ay hindi nag-post-qualified at hindi po i-disqualify muli yan. Subalit, alam niyo po, una kasi base doon sa offer nila sa atin, kahit nag-iisa sila ay nakatipid ang pamahalaan ang ating mga mamamayan ng 800 milyong piso. 800 milyong piso po yung natipid natin dahil yung offer po nila ay mas mababa, sobrang mababa doon sa mismong tinalaga natin na ABC na tinatawag. Number 1 po. Number 2, yung po mga hinihingi natin, yung mga pinigit ko po sa inyo dati na ako'y nakapanayam nyo, na mga wishlist natin, yung mga features na gusto natin makita na dapat inaandyan, ay na-customize po nila exactly to the last detail yung kung ano yung gusto natin na andun sa mismo makina. Kaya po mapagmamalaki natin na kung gagamitin po natin itong mga makina ito, first time na meron sa buong mundo na ganyan, sapagkat hindi po yung tayo ang tumugma sa kung anong makina meron sila. Kung hindi kung ano yung kagustuhan natin, ay kanila po yung ginawa, kinostomize po, specifically para sa Pilipinas. At siyempre, nandun po lahat kasi yung features na hinahanap natin at nakita po yan ng ating mga TWG at SBAC. Katulad naman din po doon sa issue ng sinasabi may problema dati daw itong kumpanya, ay nagkaroon po ng malalimang obserbasyon at investigasyon ang ating pong TWG at ang ating SBAC at napatunayan na mali po at hindi pala totoo yung mga akusasyon. Yun yung mga bintang, mga paratang na ito'y sumablay sa ibang mga bansa. Sa kanilang pinaglingkuran. Opo, kasi po may certification mismo, katulad sa Iraq, at katulad doon sa may certification yung mismong election body na nagsasabing maayos naman po yung naging halalan nila, kaya mabe-verify ngayon na walang naging issue doon sa halalan nila sa bansa nilang yon. So, again po, kung sakali po kasi nagkaroon tayo ng failed bidding muli ang dalawang pagkakataon, magne-negotiated bidding na naman po, na po tayo at malamang-lamang po hindi kami magbabago rin Katunying, Ka Jerry, ng COR o yung wishlist na hinihingi, inahanap natin sa ating mga makina. Ano po yung mga special features na ni-request ninyo at natugunan naman itong Miro? Halimbawa po, Katunying, Ka Jerry, kinakailangan yung machine ay may dalawang features. Ibig sabihin, pwedeng touchscreen o yung pwedeng ang pagboto mo ay yung pinipindot-pindot na lang para kang nasa isang nasa ATM. At number 2, yung pwedeng may OMR, yung tinatawag na shading yung mismo mga bilog na naandyan. Tapos number 2, ang bilis dapat mga 200 millimeters per second. Dati-rati po 70 millimeters per second. Ngayon po, masusubukan ng mga kababayan natin, pag pinasok niyo yung balota, wala pang 3 seconds. Mapapasok na kaagad yung balota sa bilis. Mukha pong ang tingin namin mga 290 millimeters per second yung kanilang makina. Pangatlo po, kinakailangan kasi po yung balota, nakabundle po sa kanila, ibig sabihin sila ang magbabayad ng balota, pati pagkuha o pag-procure ng mga papel na gagamitin. Kasama rin po, Katunying, yung pen, sila na rin po yun. Kasama na rin po yung mga laptops na gagamitin sa consolidation at kasama na rin po yung pagtatayo ng mga repair hub sa 82 provincial offices natin sa buong provision at kasama na rin po yung mga international certification at pati yung source code review. So, madami pong nakabundle, hindi lang po yung list ng machines. At siyempre, ang pinakamagandang feature din ito, yung machine po makikita nyo, Katunying, Ka Jerry, yung binoto nyo. Kung kayo ay gumamit ng touchscreen, lalo na sa abroad, gagamitin natin yung touchscreen sa mga lugar na hindi maging internet voting, makikita po ng mga kababayan natin yung, halimbawa, 12, pag ikaw ay pumindot sa pang-13, hindi na siya kakayanin, hindi na pwede. Kasi hanggang 12 lang ang senador, so walang overvoting. Pagkatapos, pwede mong ma-review yung balota, pwede mong makita, at pagkatapos, pwede mong palitan yung mismong boto mo. Kung may nagkamali ka. So, touchscreen na tayo ngayon, Chairman? Hindi po, doon po sa abroad muna yan. Kasi sa abroad muna. Sa Pilipinas, pag sa Pilipinas kasi,
naku, magkakadayaan dyan. Alam niyo kung bakit. Para nag-withdraw sa ATM na napakadaming dalang ATM cards, hindi po makakatapos sa pagpapaboto dahil hindi aalis yung gumagamit doon sa touchscreen. Pwede po yan doon sa abroad kasi hindi ganun kadami ang mga Pilipinos na boboto. Isang buwan ang pagboto po sa abroad. At siyempre, Katunying, Jerry, ang isa sa ginawa nating features ay wala na po tayong transparency server. Naka-send to all po ito. Pinakita rin po sa amin nung nag-demo nung isang araw. Halimbawa, pagka po sa precinctong ito, precinct 1A, nagpadala ng result, wala na po siyang dadaan ng transparency server. Nakasend na sa KBP, na miyembro ang DCRH, nakasend po sa PPCRB, NAMFREL, nakasend po sa majority party, minority party, so that yung lahat ng mga yan ay pwede magkumpara kung ang result na napadala ay pare-parehas. At wala nang isang layer, wala na isang layer yung pinag-aawayan. Wala na. At yung pong paglalagay ng data center para sa lahat ng entities na nabanggit ko, kasama sa kanila pong commitment yun, sila po ang magbabayad doon, hindi po tayo. Wala po rin ang KBP na babayaran, PPCRB, NAMFREL, majority party at minority party. At pag po ang machine ay nakapag-transmit na ng result sa mga entities na yan at nakapag-print na ng election records, nakapag-paskil na sa bawat presinto, yung pong mga watchers, ni na mayor, ni na governor, ni na congressman at mga iba pa at mga partido, ipapakita po natin isa-isa yung lahat ng imahe ng balota na naipasok sa machine upang sila mismo mag-manual count ng boto doon sa kanilang mga binabantayan. Yung ganun. Pero ito po bang makina na to, kaya ding magbigay ng resulta sa atin, halimbawa sa senatorial elections na ng same night, same day ng eleksyon? Ay, malamang ayan po ay nakadepende. Ngayon, sa atin po ipoprocure naman, Katunying, Jerry, na yung transmission of the results. Hindi po natin iba pa pala to. Hiwalay ang transmission. Iba po yung transmission. Pinarapat po natin hiwalay ang transmission upang kahit paano may counter-checking naman doon sa mismong makina. At the same time, para mas makakuha tayo ng magandang klase rin sa transmission, dapat pati ang kausap, ang COMELEC, hindi po yung kausap. Dati po kasi nakabundle lang lahat ng yan sa provider, Katunying, Jerry, and therefore, nahihirapan ng COMELEC pagka gusto natin ng dokumento sa transmission logs o yung mga logs na yan, dahil kakailangan natin kausapin pa yung provider, samantalang pwedeng direct tayong kausap ng mga telco. So ito po vote, ulitin natin, ito pong 18 billion na to is only for voting machine, yung pagboto. Iba pa pong kontrata, yung pong transmission. Opo, Katunying, Jerry. Yan po ay vote counting machine plus other peripherals, balota, printing ng balota. Opo, yung pong consolidation ng results, yung mga laptops, yung mga pen, at saka yung mga international certification, at kasama na rin po yung mga source code review. Naandyan po lahat yun, nakapasok lahat-lahat na. Kung tutuusin po, lumalabas, rental lang po ito, hindi po ito bili. Wala po tayong bibilhin dahil at least kung hindi ganun kaganda ang performance, hindi na sila mauulit. Ito po ay pang 2025 national elections, national and local elections lamang, hindi po kasama to sa susunod na election agad sa 28. Tama po. At kung alam niyo po, Katunying, Jerry, nung pong nakaraan, halos 155,000 per machine na tayo nung nakaraan. Ito po, ganyan din po halos, 149,000 nga po more or less ang kanilang naging tawad. Pagkatapos all-inclusive sa mga binanggit natin, dati po machine lang Dati tayo po bumibili ng mga papel sa balota, tayo nagpiprint. Ito po, all-inclusive sa lahat sa kanila. Paano ho kung isabay na dyan ang Chacha, Chairman, sa yung plebiscito? Isabay na sa 25 elections? Opo, kaya po natin at wala pong dagdag na gastos sa atin pong ang pamahalaan ng ating mga mamamayan. Wala po idadagdag. Nagkaroon na po kami ng analysis dyan dahil ngayong posibilidad na baka isama. Nagpagawa na rin po ako ng parang sample ng balota na kung saan ilalagay yung question, halimbawa sa plebisito, ay kayang-kaya po pati po sa machine, kayang-kaya ang yes or no. Yan na rin machine na rin. Apo, ito na rin pong machine ito pagka sa yes or no. Ay malaki. Yung balota natin, medyo hahaba ng konti dahil nga po maglalagay tayo doon sa question. Ay sa taas po yung kalimitan nilalagay yung kung sakali may plebisito, sa taas po ng balota. Kailan po naman ninyo irerentahan yung transmission? Ay, ito pong transmission, Katunying, Jerry, ay katapusan ng Pebrero, magsasubmit naman. Meron na pong mga lima pa rin, na mga
entities ang bumili ng bidding documents natin. At inaasahan natin sana yung 5 yan magtuloy-tuloy para may choice naman at may pagpipilian ng COMELEC. Kasi po, katulad na banggit nyo kanina, 5 yung bumili dati sa ano po dyan sa machines ng bidding documents namin. Ang problema, nung nag-submit na, isa lang ang nag-submit, tapos na-disqualify pa nga nung una yung Merul. Dahil may problema sa isang dokumento o 2 dokumento nila. Tapos yung isang araw po, nag-bidding din po tayo, Katunying Jerry, para sa ating sistema sa overseas voting, internet voting po tayo. May bagong ibang sistema naman yon. 6 ang bumili ng bidding documents natin doon. Tapos 2 ang nag-participate, 2 ang nag-submit, kaya lang po declared ineligible. Kaya po, failure of bidding na naman po doon sa internet voting. Okay. Ito, pahabol, panghuli na lang, nabanggit nyo kanina na yung touch screen ay hindi pwede sa atin ngayon sa dami ng mga botante, pwede sa abroad, sa overseas dahil kokonti ang botante, at pwede sa kanila 1 buwan. Dito ho ba sa atin hindi pwedeng mabago yon, Chairman, o may amiyandahan tayo para ang botohan hindi lang 1 araw? Pwede ho ba yon? Naku, baka pong kakailanganin, Katunying Jerry po ng amendment ng saligang batas sapagkat nakafix po yung period ng pagboto. Isang araw lang po yung nakafix na period. Second Monday of May, kalimitan ng ating pong eleksyon na nakalagay sa ating pong saligang batas. Baka pwedeng isama nyo na yun sa eleksyon ngayon. Sa Chacha. Isingit nyo na sa Chacha. So ito po ay isang Korean company at sabi nga nyo ay maganda naman ang track record. Kamsahamnida, Chairman. dapat po ang babantayan natin, Katunying Jerry, ay yung production. Minsan po kasi, alam nyo, minsan pag nagde-demo sa atin kaganda-ganda, talaga namang almost perfect. Pag diniliver na, nasa yun, tama po. Bakit yan po ang babantayan natin. 110,000 po yan, kaya medyo madami-dami. At more or less, 6 na buwan po yan na imamanufacture o i-customize ng kumpanya. Ay, Chairman, pahabol na lang pala. Yung ano na nangyayari doon sa mga nakabudega at ginagastosan pa natin ng mga makina, wala pa ho bang kumukuha? Wala pa po, kaya po yung mga interesadong gustong bilhin yon, gustong kahuyin yon, o gusto pong magamit. Halimbawa, ino-offer na nga po natin sa DepEd at saka sa PRC, baka gusto nilang gawing pang-check ng papel. Baka pwedeng i-reprogram na andyan po lahat. Wala pong pumapatos? Wala pong taker? Wala pa po. Wala pa. 80,000 po yan plus 97,000. Nandun po ang laking espasyo ang nagagamit sa amin pong warehouse. Paano 80,000 plus? Yung pong 80,000 picos po yun. Picos, Natatandaan nyo yung 2010 to 20. Opo. Hindi naman na pakikinaba. Wala na po. Tapos bumili tayo ng vote counting machine, 97,000 naman po yun. Pwede bang scrap ko na lang yan? Mag-offer po kayo sa ating makikita natin. Gawing scrap lang. Scrap na lang. Maraming salamat, Mr. Chairman. Thank you. Maraming salamat po. Mabuhay po. COMELEC Chairman George Garcia. Pangunahing balita. 728. Champion, gawang peerless na... Alas 7:33. Tuloy ang mga pangunahing balita. Inakala ng mahigit sa 165 pasahero na katapusan na nila matapos masira ang pakpak ng sinasakyan nilang eroplano sa Amerika. Galing sa San Francisco ang Boeing 757-200 at patungo sana ng Boston na mangyari ang bangungot ng mga pasahero. Nakuha na ng video ang isa sa mga pasaherong si Kevin Clark ang pagkasira ng pakpak ilang minuto matapos mag-take off ang eroplano. Yung nangyari naman sa baterya. Yung baterya, wala nga, hindi ko nakita. Nasaan yung detalye natin doon? Yung power bank. Ang power bank ay pwede sa hand carry, ano? Hand carry, hindi pwede yun sa check-in. Bawal. Pero dito nangyari yun sa atin, kumbatsero. Nahanap ko tuloy. Ito. Nakita ko na. Ay, hindi, tumirik na aeroplano to eh. Tumirik na aeroplano to, kumbatsero. Gusto mo ba? Babasahin ko na to. Sige. Na-delay ang 18 flights sa NAIA dahil sa pagtirik ng C-130 plane sa taxiway Charlie 6 kahapon. Ayon sa Manila International Airport Authority, nagkaaberya ang eroplano dahil sa may system brake issue.
Sakay ng C-130 ang 34 na pasahero at 7 crew na naliligtas at nailipat na sa holding area ng paliparan. Naalis na ang eroplano sa naturang taxiway at naiparada na sa remote parking bay 24 ng NAIA. Nagsagawa na rin ng mapping operations ang MIAA at Philippine Air Force para matanggal ang anumang debris bago muling gamitin ang taxiway. Eto, nag-emergency landing sa Hong Kong International Airport ang Royal Air Flight 602 na galing sa Katiklan Airport at patungo sana ng Shanghai, China dahil sa sumabog na power bank. Sa video na ibinahagi ng The Standard Online News sa Hong Kong, makikitang nabalot ng usok ang loob ng eroplano habang sila ay nasa himpapawid dahil sa sumabog na power bank na dala ng isang pasahero. Makalipas ang ilang oras, nagpatuloy na rin sa kanilang flight ang eroplano habang ligtas na nakarating sa China ang lahat ng pasahero. Power bank na sumabog. Pero pinapayagan talaga, di ba? Pinapayagan. Bawal sa check-in. Correct. Ayun, pang hand carry. At ito'y patunay na talagang dapat ibawal sa check-in dahil pag nangyari ito, sumabog, hindi alam. Nasa cargo area yun. Ito, at least ito makaka-respond. Makaka-responde. Posibleng suspindihin muna ng PhilHealth ang premium contributions ng mga minimum wage earners. Ayon kay PhilHealth VP for Corporate Affairs, Ray Balenya, bukas siya at pinag-aaralan na nila ang panukala ni Marikina 2nd District Representative Estela Kimbo. Sinabi ni Balenya na nakahanda ang PhilHealth na makipagtulungan sa iba pang may kaparehong panukala na pakikinabangan ng mga manggagawa. Oras na ipatupad, hindi naman anya masasaid ang pondo ng PhilHealth. Nagbabala ang NEDA na mawawala ng trabaho ang nasa 340,000 Pilipinong manggagawa kung maisa sa batas ang 100 pesos legislated wage increase. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, ito ang worst case scenario ng wage hike habang 100,000 Pilipino naman ang magiging jobless sa best case scenario. Idinin ng kalihim na palulubuhin lang ng legislated wage increase ang unemployment rate, gayon din ang inflation. Inihirit ng isang kongresista na gawing 3 bagsak ang pagbibigay ng 100 pisong taas sahod sa mga manggagawa ng pribadong sektor oras na maisabatas ito. Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, dapat ay unti-untiin sa loob ng 3 taon ang wage hike para hindi mas-shock ang mga negosyante at ang ekonomiya. Sinabi din ni Congressman Chua na 40 pesos ang dapat na ibigay sa una at ikalawang taon habang 20 pesos sa pangatlong taon sa NCR, Calabarzon at Central Luzon dahil may kaya naman ang mga nasabing rehiyon. Para naman sa ibang lugar, sinabi ni Chua na pwedeng tig 35 pesos ang ibigay para sa una at pangalawang taon at 30 pesos naman sa ikatlong taon. Mahigit 24 oras na umupo sa tuktok ng puno ng niyog ang isang lalaking high sa droga sa barangay Panadtaran, Argao, Cebu. Ayon sa Argao Police, sinabi ng 32 anyos na lalaki na may 5 taong humahabol at gustong pumatay sa kanya. Kwento ng mga kaanak, kinakausap ng lalaki ang kanyang sarili habang paket ng puno gabi noong Pebrero 20 at kahapon lang ng umaga ito kusang bumaba. Binitbit ang lalaki sa Drug Rehabilitation Center matapos na ito'y hilingin ng kanyang pamilya. Itinanggi ng PNP na may banta sa buhay itong si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jane Fajardo, wala silang impormasyon sa anumang banta kay Kibuloy maliban na lang sa kanyang pronouncement. Pero kung may basihan daw ang mga sinabi ni Kibuloy, handa ang PNP na bigyan siya ng seguridad gaya ng ibinibigay sa lahat. Una rito ang inakusahan ni Kibuloy si Pangulong Bongbong Marcos at ang pamahalaan ng Amerika na nagsasabuatan daw para siya ay iligpit. May follow-up tayo dyan sa Los Baños kung saan ay isang 18 anyos na babae ay nabuntis ang pinagsasaksak ng kanyang boyfriend sa pagpapatuloy ng Pangunahing Balita. Alas 7:39. This time check is brought to you by 7:44 ang ating oras.
si RH27 Noche Kakas ay nandyan sa Los Baños. Kamin Noche! Sa Jerry at Katunying, nasa 68 na tama ng saksa. Yung babae. Ilan? 68 noche. 68 times. 68. Sus Mario Joseph. Siya nga pala yon. At paglaylan yan, katabi natin ngayon ang barangay Kagawad, ang barangay Maahan, na si Kagawad Bernardo Bautista. Sir, live tayo sa DCRH Worldwide, kasama si Jerry at Katunying. At ipapakita niya Katunying yung CCTV. Ayan, Kagawad, ano ba ang nung mga 6:55 po ay galing po dito ang dalawang lalaki. Nagpunta po doon. Ito po ay hagit ng San Antonio, Spanish Laguna. Ito po pinanggalingan. Tapos ang pinuntahan po nila ay hagit ng Batong Malaki. So, nauna po sila diyang pumwesto. Tapos maya-maya po yan, susunod naman yung babae. Yeah. So, yung babae, Jerry at Katunying, ay dito rin galing yung babae. Taliwat doon sa sinabi na ano ng tricycle? Nagabang. Tapos? At pinakulit, parang gano'n. So, ito. Nakikita dito yung babae, ayan. So, dito yung biktima. Ayan, ate, pakita natin. May dumaan na nagbisikleta. Ayan, okay. Yung bisikleta, dito naman naglalaro. Release kasi ito Ayun, yung nasasabihin ko sana. Release pala yan. So, hindi ko takot ng barangay Maahan. Ayan yung babae. Yan. Ito yung victim. Ayan yung victim. So, ayan po. Dumating po siya dyan, tapos bumaba po. Papunta sa dako ng Batong Malaki. Ayan po. Okay, Palinga-linga siya, parang may hinahanap. May kasunod po siya isang lalaki. Ayan, may lalaking kasunod. So, ayun po. Dumaan sa sasakyan. Oo, natanglawan pa. Kung sa pinuntahan niya, ibang barangay na yan. Batong Malaki po yan. Batong Malaki. So yun, pumasok na siya doon sa may madilim na lugar, hindi na siya mahahagip. Tapos pakita na natin yung sumunod na eksena, yung doon na siya galing atin, tumakbo na yung babae at tuguan na siya. Ayan, pakita din natin na Jerry at Katunying. So yun, so from here, galing siya dito, lalabas na dito yung babae. Yes. So, ano pala yan ito? So, ibang hindi ito maahas road. Hindi yan. Ito po ay Erie Road po yan. So, ito lang. Pero maraming dumadaan, Daanan ng sasakyan Ito po ang tawag na maahan. Kung ang galing po dito sa San Antonio, pagdating po doon ay Batong Malaki. Batong Malaki. Okay. So, pakita na natin yung yung sumunod na eksena. Yung babae na nagtatakbo na. Yan. Ayan, nasana yan. Ay, ito na pala. Pasana pala. Balik mo lang ate Kunte. Yung nagalit ka dito na tumakbo. Ayan, ito. Tumakbo na yung ito. Ito na. Ayun. Balik Kunte, ate. Yung galing dito. Yan. Yan. So, lumabas na dyan sa mga Jerry at Katunying. Yan, makikita na dyan na tumakbo na yung, tatatakbo na yung babae. Oo. Yung lalaki, nahagip pa ba sa CCTV? Yung lalaki, nahagip sa CCTV, pero patakbo naman sila doon. Papalayo. Papalayo naman sila doon sa yung dalawang lalaki na nakaputi na t-shirt, parang nakaitim na sandal. Yung isa. At may nabanggit natin, last triangle lang yan. Ayan na yun. Ayan. Tumatakbo yung babae. Ayan, tumatakbo. Tumatakbo siya. May mga tama na pala siya dyan. Yan. Tapos bumagpak siya. Hihingi siya ng tulong. Ayun. Pumapansin, napaupo na sa gitna ng kalsada. Oo. Ayun, okay. Bali, tapos, ayun, napahandusay na sa kalsada. Habang ang daming dumadaan sa sakyan, may mga motor, may kotse, pero walang tumitigil, Wala eh. Walang tumigil sa sakyan,
tumutulong, humihingi siya ng tulong, pero walang humihito. Oo. Ayan, ito na siya. O, yan. Bumagsak na siya. Walang Maya-maya tumitigil. Ayan. Ayan, tumihaya na, humihingi na Oo. siya ng tulong dyan. Ito, may coaching isang tumigil sa Oo. Sakyan na dito. at inilawan lang niya. Ayan. Tawan lang. Oo. Tapos ito, yan. Wala talaga. Wala, nilampasan din Ayun, yung coach. meron ng lumapit na mga Oo. naglalakad. Oo. Ayan, may lumapit na naglalakad. Mm. Ayan, nakikita niya. Ayan. Pero wala nagtangkang tulungan siya. So, ngayon ang pinaka-update nito, Kagawad Bautista, yung nabanggit mo kanina na love triangle, ang sabi, yung kita sa different. Po, sigurado yun, pero batay po dun sa usap-usapan, ganun nga daw po na parang nais nang hiwalay. Kaya nangyari. Pero yun po ay bali-balita lahat. Hindi po yun tunay. Yun po yung mga nakakarating lang na hearsay. Sa ngayon po ay nasa hospital po daw siya. At pero Kumusta ho ang kondisyon? medyo malayo na naman po sa kapahamakan. Stable Magaling na. Oy, mabuti naman ano. Oo. Taga Pero- dyan ho ba sila, Kagawad? Taga dyan ba sila nakatira sa malapit? Opo, dito po sa parting ito ng San Antonio. Ayun, oo. San Antonio. Kaya kasi sa nakita ko parang wala naman dalang gamit yung babae as naglalakad na parang Oo, may malapit nga lang talaga. parang namamasyal lang sa lakad niya eh. Oo. Parang nagpapahangin lang eh. Parang walang ibang kumbaga walang ibang pupuntahan. Oo. Kagawad, nahuli na po ba yung mga gumawa nito? Naku, sa ngayon po, Sir Anthony, wala pa pong latest news about dun sa gumawa ng walang Oo. Kanina, kausap natin yung investigador ka Jared Katunying ay patuloy pa rin sa kanilang manhunt operation. Isa lang, suspect. isa lang ang suspect, yung nobyo lang. Dalawa eh. Dalawa po. Dalawa. Aha. Yung isang... Sino yung isa? Alias, Hindi ko po alam po. alias Michael and then Joel, tama ba? Yung, Sino si alias Michael? Anong papel nun dyan? Joel. Yan yung Joel. Joel. Ano naman ang Noche? Anong papel nun? Anong papel nun, Joel, Noche? Come again? Anong papel nun? Anong role nun dyan sa pangyayari nung Joel? Joel po yung yung boyfriend. Okay. Si Michael, Parang kasama lang po. kasama. Yung isa, si Michael. Oo, okay. Mhm. So, Ano ba pinansaksak? yun, may nakita na ba yung ginamit? Wala po kaming dun sa ipinansaksak. Oh, Balita. hindi po na pulot dyan o nag-imbestiga ba yung pulis dyan? Pinuntahan ba ng pulis yung crime scene? Hindi ko na po yun eh. Wala na po akong hindi ko na po alam. Hindi po. Noche, sa pagtatanong mo sa pulis, Ang kausap ko kanina, sabi patuloy yung kanilang manhunt operation and then willing din silang magpa-interview ang ano lang natin si Kagawad. Pero yung investigador ay willing din na magpa-interview. Pero yung so far, yung suspect mo na yung kanilang pero gaya ng nabanggit ni Barangay Kagawad Bautista na yung victim ay inalis na dun sa critical condition. Tama, Kagawad? stable na. Salamat naman. Stable na, Oo. Pero yan ay napuntahan na, yung site na yan napuntahan na ng mga pulis, nagalugad na nila yan dahil baka kasi yung ginamit ginahagis lang Hinahagis sa lang kung saan, kung oo. saan dyan. Siguro naman, Noche? So, mamaya, magawa din tayo ng pagkaparin doon sa insidente kung saan ay yung babae ay 68 na tama po Grabe. sa katawan. Pero ganun naman ay dahil higtas yung babae. So, yan ang ating update ngayon umaga dito sa Barangay Maahas sa Los Baños, Laguna. Ulat pa na Pilipinas, DSRA. Tuloy sa pagbabansa, dito, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Noche. 6 na minuto na lang, 8:00 na. RH
tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2! 2 por 2! Ay, sa mga nag-aantabay po ng update dito sa photo contest ng PAGCOR. Nako, buong pagmamalaking ikinuwento ni PAGCOR Chairman Altenco na umabot daw sa 2,000 ang nagpa-register upang sumali sa photo contest na ito. Agad? Ngayon pa lang? Mula nung i-launch nila ito nung Feb 15 at sabi po ni Chairman Altenco, habang inaayos yung kanyang kwelyo na ganyan, umakyat daw ng 85% mahigit ang page views ng PAGCOR pages kumpara nung nakaraang linggo matapos nilang ilunsad yung 2024 PAGCOR Photography Contest. Ang laki daw naman kasi ng premyo dito sa photo contest na to na sa taong ito ay may temang Harvest Time. Ayun. Ang 8 mananalo ho dito sa conventional category makakatanggap ng 100,000 pesos. Samantalang makakatanggap naman ng 50,000 pesos ang 16 na mananalo sa mobile at saka doon sa drone, yung bago, yung drone categories. Ayan, pwede na rin sumali dito kahit 16 years old pa lang. Pero ang dapat nakuha ay mula August 1, 2023 hanggang July 31, 2024. So ang entry daw po, ulitin natin, ang entries po ay pwedeng i-submit until July 31, 2024. Puntahan lang po ninyo ang website ng PAGCOR. Ay, pabago-bago ang ating panahon. Unti-unti nang umiinit. Baka may mga kailangan na rin baguhin sa inyong mga bahay. Abay, gaya ng bubong na baka malutong na. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Oy, nandito na ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, ang pinakabagong hybrid vehicle na tamang-tama sa pamilya o sa barkada. Fuel efficient at 6.6 sa features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating, safe at panalo sa advanced functionality. Meron po itong 1.5 liter turbocharged engine at 48 volt hybrid system na nagpapababa ng fuel consumption. O diba? Suwabe sa kalsada, tipid sa gasolina. Secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na biyahe. Kaya naman kung gusto mo masubukan ng all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, bumisita lang sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership o kaya naman i-check out ang kanilang website, cherryauto.ph. Yon! Ay, Dr. Carol Duca, tsaka kay Attorney Duca, magandang morning! Si Chris Nulod ay malinaw na malinaw diyan daw sa Lian, Batangas, ang 2x2 sa DZRH. Ayun. Kabayan Rodel Castelo. Nakita mo kung batsero yung mga kababayan nating hinihinga ng tulong nung nasaksak na babae. Oo, ang daming dumaan. Walang May motorsiklo, may nakakotse, inilawan pa nung isang nakakotse. Well, minsan masasabi mo, baka naman gumigimik lang ito. Baka yun ang naiisip mo. Baka yun ang modus. Baka modus to. Pwedeng nag-iingat yung iba. Oo. Kaya ganun, nag-aalangan. Pero sa totoo lang, kumbatsero, kung nakakakita talaga tayo ng ganitong sitwasyon, mag-aalangan ka dahil sa dami rin naman ng modus dito. Sa dami ng modus. Pero maaaring yung iba dyan ay pagkalagpas pwede naman kagad tumawag kagad sa emergency hotline, di ba? Pero ang tagal, ang daming dumaan. May tricycle pa, may mga pasahero. May nililingon pa nung sakay yung So, nasa atin ho ang pag-iingat, pero ang pagtulong sa kapwa, lalo na sa nangangailangan na ganito, ay yun yung mas importante. Totoo. Kumbatsero, nga pala, nakarating na pala sa kaalaman ng Pangulong Bongbong Marcos yung pinag-uusapan natin kahapon tungkol sa bigas.
Yung bigas na binenta ng palugi? Ibinenta ng palugi kahit good quality, may lab result may good quality at mabango pa nga raw pagka isinaing. Sus Mario Joseph, Kaselo Lagmay. Talagang mapapainit ang ulo mo nito, Kaselo. Ito po ay pinahintulutan ni NFA Administrator Roderico Bioco. Iniimbestigahan po ito ngayon ng NFA Council. Naglabas na rin pala ng report ang COA dated Feb 20. Feb 20. Feb 20. Nung ito na Martes. At sinabi po ng COA, oy, ba't ano yung ginagawa nyo na yan? Nako. Ba't yung ginaganyan yan? Nako. Ibinenta po, ulitin natin ibinenta po yung bigas na hindi naman sira ng 25 pesos per kilo. Dahil pinalitaw na papasira na. Papasira na. At ibinenta po ito, 31 million, 93 million mahigit kumbatsero ang halaga nito. Sa dadalawa lang na miler. At ito po ay isasako na po. Isasako na para ibenta sa mas mataas na halaga. Doble presyo. Kung hahaluan man siguro ng rice miller to ng mas maganda, nasa kanila na yon. Pero ang totoo, ilipat lang ng sako, ibenta nila, kitang-kita na. Ang tanong, magkano? Yan. Narinig na po ng Pangulong Bongbong Marcos ang initial report, Mr. President. Ewan ko lang kung matutuwa po kayo dito. Pero kapag ka po hindi na aksyonan ito, Mr. President, baka sabihin po ng ating mga kababayan, bigas ang magpapalubog sa bayang ito. Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na! This time check is brought to you by